kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Sa Pangalawa, palpal. we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So, mahirap naman po sabihin nun ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court. Alam mo kasi ang stipulate, sa madaling salita, yan ho yung parehang party ay nagkakasundo sa aksyon, dokumento na kailangan munang ipaliwanag o kumpletuhin. Since meron naman sagot, ano yung ginagawa nyo? Hindi ho kayo satisfied sa sagot ng OBP? Bakit? Kung halimbawa, ano ang gagawin? Meron ho bang dokumento na kailangan pa ipasa? Kailangan pa hong patunayan? O kung halimbawa naman hindi pa rin tapos at ayaw nyo pa rin maniwala, hindi kasuhan nyo. Diba? Impeachable ho ba yan? Hindi. Oo, wala hong hindi ho impeachable yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, papasok lang sa impeachable offense yan pag doon niya sa sinasabing graft and corruption, betrayal of public trust. Itong trial na ito, sisirain nila yung kredibilidad ni Bibi Sara, yung pagkatao, dahil nga mayroon silang gustong pabagsakin dito. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siyang mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig kong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Pakulong mo muna. Pag himas na sa kanya, balik sa akin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ngayon, ito na. Umandar na ho ang pagkaiyakin ni Nagsumbong agad kay Chis Escudero. Well, anyway, pag-usapan natin ano ho ba yung reklamo ng abogado na ito. Wala pa ho kayo napapatunayan. Lahat ho yan, hanggat hindi pumupukpok na guilty ang Vice President, lahat ho yan paninira pa rin. Hindi nga kayang ayong mga binibitawang salita dito kung saan napunta ang confidential fund. Hindi ho convincing ang tao. Hanggat ho merong binibigay na sagot ang OBP sa inyo, wala hong problema. Sinagot naman ho. Di ba? Ang problema, ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang maniwala ng confidentiality ay hindi dapat inilalabas at hindi dapat isinapupubliko. Yan ang katunayan. Saan ka makakita? Confidential nga ito eh. Kahit na sabihin natin yung joint circular, sinasabi doon, hindi lahat ng mga confidentiality ay dapat malaman ng taong bayan. Yan ang malaking katotohanan. Ngayon, pakita natin kung ano yung himutok ng ni attorney na ito. At bakit, masasabi natin, hanggat hindi pa ho napapatunayan, ang dami na ho naubos na kwarta. Diba? Pero bago natin pag-usapan yan, hindi po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Ngayon, meron tayong isa pang video na may assessment si Attorney Sal Panielo dito sa nangyayaring trial na ito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito puro paninira na lang. Ang dami nilang sinasabi dito ang tanong lagi nila, saan ba napunta ang confidential fund? Di ba sinagot na nga sa inyo, napunta dito, sa mga binigay na pangalan, sa sinumite ng mga depensa. Ayaw ka paniwalaan. Anong gagawin natin? Ngayon, tingnan natin kung ano yung mga drama nila dito. Lawyers, nor the time to comply Nagsumbong with the siya dyan, directive of this honorable presiding officer. Lastly, Your Honor, in any event, Your Honor, there is no denial of due process. They will have the opportunity when all of these documents are presented. Ayun naman pala walang denial of due process of evidence. That is, Ma'am, Your before we Honor, proceed. Yes, Your Honor, please.
I would like to thank the good council for their willingness to explore or to implement Rule 130, Section 7. At least we have aligned with what we are expected to do before this honorable court. In fact, Your Honor, earlier this morning, I was asked by one of her partners about the comparison. And I actually told her partner, Attorney Lazaro, Attorney, we don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings. Because first of all, that's the authenticity of the exhibits is something it's something that the court will have to decide. Yung sinasabi And- dito ni Attorney Ferrer, ni Christine Ferrer, yung Rule 130, kailangan, siyempre, oo, alam natin at alam din nila kung ano yung Rule 130 na yan. Oo, ginagamit yan under Rule 130. Ang ibig sabihin ay maaaring hindi tanggapin ang isang dokumento or statement o ibang ebidensya dahil hindi nito natutugma yung rules para admissible. Yun ang kanyang tinutumbok dito. Meron siya sinabi dito hindi porkit hindi natin na stipulate hindi na kailangan pumayag ba kami? Pumayag ba kayo? Hindi pwedeng ganoon. Ipaliwanag mo, attorney. The court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence, and that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so Yan. we can arrive at a stipulation that this and that are the same. And also, Your Honor, with regard to the identification of the witness of the exhibits, that goes into the witness competence. No, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Sa Pangalawa, palpal. we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So, mahirap naman po sabihin nun ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court. Alam mo kasi ang stipulate o sa madaling salita, yan ho yung parehang party ay nagkakasundo. Ang ibang partido ay magkasundo. Hindi naman pwedeng ganun, no? Hindi sa mga-ayon itong si Atty. Christine, dito sa sinasabi ni iyakin tapunan. Umiyak ko Nagsumbong ka agad. Kay Mamang Chis Escudero. Pangbungad na pagbungad, manifesto ka agad, nagsumbong ka agad kay Chis Escudero na in-Indian daw sila. Ginaus daw sila. Ginaus daw sila. Meron na hubang pagkakasundo. Yun ang malaking katanungan Paano nyo nasabi na ginaus kayo? Alamin natin, para hindi kayo iyak ng iyak o kapunan. Para hindi kayo ngaw-ngaw ng ngaw. At hindi niya alam kung ano yung ghost dito sa in-Indian. Sa bagay kasi level up na tayo di ba? Now, there's Rule 130, Section 7, and for those of you who are litigating before the CTA, you already know this rule. Ito ba yung sinasabi mong letter response ng Office of the Vice President? Ito na yung nagsimula na ho magtanong. Itong si Attorney Kapunan, dahil ho, tinatanong niya dito kung ito ba yung mga sinumite na sagot dito sa pinapaliwanag na kung saan napunta yung confidential fund o ni BP Sara. Ngayon, kung halimbawa confidentiality nga, bakit nga ba ilalagay ng mga staff ni BP Sara kung alam naman nilang confidential yan? Kahit naman sa joint circular, nakalagay naman dun Di ba? Tuloy mo nga, ano yung iyak ng iyak? Lagi na lang kayo nag-iiyak. Nauubos na ang kaba ng bayan. 14 days trial na ang nangyayari. Buti na lang kahapon, wala. Dahil 25 million na naman ang malalagas, wala na naman mapapatunayan dito, puro paninira na lang talaga. Yes po, ito po yung same copy ng response ng OBP sa Notice of Suspension. Kita mo? Sumagot naman pala ang BP. Di ba sa Notice of Suspension ng COA? Ano ba yung Notice of Suspension na nakasaad dito? Di ba? Abiso na may transaction, dokumento na kailangan munang ipaliwanag o kumpletuhin.
Since meron naman sagot, ano yung ginagawa nyo? Hindi ho kayo satisfied sa sagot ng OBP? Bakit? Kung halimbawa, ano ang gagawin? Meron ho bang dokumento na kailangan pa ipasa? Kailangan pa hong patunayan? O kung halimbawa naman hindi pa rin tapos at ayaw nyo pa rin maniwala, edi kasuhan nyo. Diba? Impeachable ho ba yan? Hindi. Oo, wala hong hindi ho impeachable yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, papasok lang sa impeachable offense yan pag doon yan sa sinasabing graft and corruption, betrayal of public trust. Itong trial na ito, sisirain nila yung kredibilidad ni Bibi Sara, yung pagkatao, dahil nga mayroon silang gustong pabagsakin dito. Ang punto lang nila dito, i-widespread nila sa buong mundo na ang Vice President ay mandodorobo. Pero hanggat sinisiraan nyo si Bibi Sara, lalo husang inaangat dito. Wala hong maniniwala sa inyo. Kahit ipangalandakan nyo dyan sa peking witness nyo daw di umano, sabi ni Aling Ledesma, na alam naman nila na script. Na script. Meron ho bang sinabi dyan na, alam nyo, ano pa lang to di ba? Trial pa lang ito Parang hindi pa tapos. Preliminary pa lang. Pero ang lumalabas dito, ang sinasabi nila dito, na meron ng, na-conclude nyo na ba? Wala pa. Ano ba yung sinasabi dito? Tuloy mo. I will now show you, Counsel, JVD. I will now show you the second page of this letter, Madam Witness, being flashed on the screen. Please look at the second page. In particular, we have what appears to be certain signatures. Mga signature na nandyan sa second page ng response ng Office of the Vice President. If shown to you, Madam Witness, will you be able to identify the signatures? Yes po. Okay. There is a signature appearing on top of the name Attorney Sulaika Lueca. Attorney Lopez. And pag alam mo, sino ba itong Attorney Sulaika Lopez? Based po dito sa dokumento na to, siya po ang Chief of Staff ng OBP. Okay. Undersecretary po at Chief of Staff. Ito naman Mr. Lemuel Ortonio. Sino naman itong Lemuel Ortonio na to? Based po sa document, siya po ang Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff. Sa letter response na to, na-identify mo, may nakalagay, meron bang naka-attach dito sa letter response? Yes po, nag-attach po sila ng list of 105 activities ng Office of the Vice President. Yun naman pala. Kaso ang problema dito, ayaw nilang paniwalaan kung ano yung list of activities na sinumite sa kanila. Meron kasi diyang Christmas party. Ito nga, dito nga tayo papasok kung ayaw nyo maniwala, since confidentiality na pinag-uusapan dito, hindi pwedeng isa publiko kung ano yung mga ginagawa. Although sinabi ng COA, kailangan malaman namin kung saan ginastos. Doon nga papasok yung confidentiality, di ba? Ayaw nyo pa rin tanggapin Di ba? Di matutumbok kung saan ginagamit, kung sino yung pinagamitan, di ba? Ayaw nilang maniwala. Gusto nila silang masunod. Ngayon, may napatunayan na ba kayo? Ano sabi dito? For the period December 13 to 31, 2022. First quarter ng Fourth 20. quarter po. Fourth quarter ng 2022. Specifically, December 13 to 31, 2022. Given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po. Okay, so ano dyan sa requirements ang sinasabi mo hindi sinunod ng Office of the Vice President? Ito po kasing listahan na to, sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. Hindi nga sasabihin dyan, kasi nga confidential, ang tigas din ang ulo nitong confidential ang pinag-uusapan Di ba?
Oo, ano ba sinasabi? Ano ba pinag-usapan kanina? Ano ba yung mga katanungan? Di ba sinagot naman ho? Di ba? Lahat sinagot. Meron mga binigay na mga resibo. Kaso nga yung resibo yung pinag-uusapan, hindi pwedeng i-disclose. Hindi nyo ho mamakuha yun. Lahat ho na nangyayari ngayon dyan sa hearing na yan, puro na lang kabulustugan na nga masasabi ni Aling Ledesma eh. Di ba? O, notice of suspension, meron na silang binigay. O, notice of disallowance, meron na rin. Nagsumiti na rin. O, notice of, may accountability obligation na ba sila, si BP Sara? Yan ang isang katanungan. Kung ang tinutukoy dito, kung may napatunayan na ba sila sa hearing nila kanina, wala pa. Wala pang napapatunayan na nilustay o ninakaw ang pera ni BP Sara. Walang ganun. Oo, ang pinapakita ng prosecution at COA ay yung witness ng itong COA witness ay mga seryosong seryoso ba to o irregularidad bang matatawag? Hindi. Oo, yung dokumento ayaw lang nila paniwalaan. Oo, di ba? Sabi mo nga, di ba, may seryosong irregularidad ba at kahina-hinalang paggamit? Documentation ng confidential fund? Wala sila may pakita eh. Pero ang sabi to, pero ibang bagay iyon sa direktang nagpapatunay na si Sara mismo ang kumuha ng pera. O wala. Di ba? Ang lumalabas sa testimonya ng COA na may mga payees o recipient na gumamit ng mga pangalan gaya ng kamote. Doon papasok yung confidentiality. Anak kayo ng tipaklong. Ayaw nyo maniwala. Sinagot na lahat yan. Hindi pwedeng i-disclose kahit yung mga matatagal. Lahat yung ombudsman na dating ombudsman, kahit yung mga retired na police. Retired general. Alam nila yan na hindi nyo pwedeng ibigay sa COA ay ibigay sa taong bayan yung confidential na yan. Meron pang keso. Natural yun. Yung mga aliases. Ayaw pa rin nilang tinutukoy din ng witness sa paglipat ng disbursement na confidential sa head of security. Lumabag daw sa rules. Lumabag ba sa rules yun? Hindi. Paano lalabag sa rules? Utos ng Vice President, bakit kailangan yung pakialaman? Kung ano ang utos yun ang masusunod. Hindi nyo pwedeng pakialaman. Wala ho kayong pakialam kung kanino nila ililipat yung pag-disperse. Meron na ba nasabi doon? Nasabi ba ng witness kung saan dinala yung pera? Wala. Doon lang yung sinabi, dahil sa rules ng disbursement, hindi pwedeng ilipat. Ang hinahanap nyo ho, di ba, kung nilustay, ninakaw? Wala, di ba? Ang kukulit nyo. Lumabag daw sa rules, lumabag nako, kwento niyo sa unggoy. Ano ba sabi doon? May maling paggamit ng pera, ninakaw ba mismo? Wala rin di sinabi doon. Di ba? Sinabi ba ng witness? Anak kayo ng buge, ang hirap niyong kausap. Kaya ngayon lumalabas dito sa mga gantong sitwasyon, gantong usapin, lahat na to, sisiraan ang pangalan. Ang reputasyon ng Vice President ay nasisira na sa mga hearing at trial na ito. Na hanggang ngayon, yung mga witness na walang patunay, walang sinasabi na ninakaw, ayon lagi sa circular, memorandum circular, yun lagi ang kanilang gustong imungkahi rito. Di ba? Talunan na ito mga ito eh. Okay. Nakalagay sa dokumento, examples ng activities ng Office of the Vice President for the confidential funds. Pakibasa nga for the record, no? Kasi tama ba yung basa namin? May tree planting, gift giving. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15 night. Sandali. Appreciation Night. Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? Hindi nyo masabi. Baka mamaya meron diyang hindi nyo alam kung ano yung pinag-uusapan. Banat kayo ng banat. Di ba?
wala kayong mapapatunayan na ninakaw mismo dahil lagi silang, according to the joint circular, na ganito ganito. Maski ho, si Atty. Salpanielo, duda dito sa usapin na ito. Kaya ang kanyang ano rito, assessment, ito pakinggan nyo. Ang kanya hong assessment dito, masasabi nyo na talagang meron ho talagang, okay na, Atty. Salpanielo, ikaw na bahala. Makukulit lang talaga ito yung kampo ni Talunan, saka yung witness na akala mo kung sino, wala hong sinabi na ninakaw mismo Ang paratang, walang paratang. Nakadiin sila sa joint circular. Doon lang sila nagbabase. Na patunayan ng prosecution sa ginawang direct examination dun sa state auditor. Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo ang punto ko. Hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Mhm. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Mhm. Tama! Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President Mhm. kung wala naman palang penal na irregularidad? Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. Mhm. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Mhm. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi. Kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. Mhm. Ayun ang sinasabi ko kanina. 'Di ba? Nag-comply ho. Sinabi naman ng witness nag-comply sila pero hindi niya makuha kung ano yung gusto niyang, hindi niya matanggap yung comply ng OBP o yung mga depensa. Pero nag-comply. 'Di ba? Kung halimbawa preliminary, dismiss niya na 'yan. I-dismiss nyo na yun. Kasi bakit? Di ba? Kagaya na sabi ni Atty. Salpanielo, kung ganito lang naman ang usapan at ayaw nyo pakinggan yung sagot, ano pa ginagawa natin dito? Hindi naman pinagsasabi, wala naman dito sinabi na pag hindi sinagot ni Bibi Sara, automatiko, tanggal siya sa pwesto. Wala naman ganun. Di ba? Tuloy, Atty. Sal. Ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. Mhm. So madalit sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Mhm. Pupunta ka sa commissioner on audit. Mhm. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka naman sa taas. Kung sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintay muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oh, Nakabinbin pa. sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Tapos paulit-ulit, hindi final. Then what are we doing here? And she even said naging compliant. Huh? The witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. It only show na talaga hindi final. Aha. You get the point? No? Di binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution No, mabuti binigit mo yan. Nabubuisit presenting ako all sa the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron The siyang mga snide remarks dagdag na also. mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig kong paporma pa. Mhm. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Pakulong mo muna. Pag himas na ko sa kanya, ibalik sa akin. Dapat ganun eh. Wala eh. Itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Di ba? Alam nyo yung banat kasi ni Kapunan kanina, masyadong masyadong bira. Di ba? Meron silang mga segue na pangalan. Superman. Sinama pa si Superman eh. Meron siya sinabi na paano daw na distribute daw yung pera
Oo, within 1 day. At kaya daw ba yun? Kung siya daw si Superman, pwede yun. Pero ang tanong dito, hindi ho. Ako lang ang tatanungin ha. Bakit ko sasabihin sa inyo kung paano ko pinamudmud yung pera kung meron man? 'Di ba? Kaya nga confidential eh. Lahat ng bagay sa confidentiality hindi pwedeng i-disclose. Ang titigas ng ulo nyo. Ang hirap nyong kausapin, ang hirap ipaintindi sa inyo kasi nga ayaw nyo maniwala. Lahat ho lang ng gusto nyo na paninira, yun ang masunod. O kaya nasupalpal kayo ni Atty. Salpanielo dito, nakanambugi ka. Alaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Jesus Maria, hindi patas eh. Hindi ba? It Tama. only shows his ignorance or his bias. Either or. Bias. Tama, bias. Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. The Yes. non-basis of this article. Wala eh. Yeah. Kasi you will only sue Mhm. if you have a final decision of irregularity on a government agency. Mhm. Kasi, as far as they're concerned, penal na to sa atin. Mhm. Eh, meron review eh. Mhm. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, nung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ng mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all Yun these nga. receipts na wala pa namang finality? Yun Yan. eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi tayo nagkamali ng hinala eh. Lahat na nangyayari na yan, paninira lang talaga. Hindi rin ako nagsabi niyan. According din niya sa video, wala tayong pinaparatangan pero ito, lumalabas ho talaga ang katotohanan na paninira lang lahat yan. Ibig sabihin, abogado? Masasabi mo ngayon, ikaw ba si Superman para ma-distribute mo yung pera? Saan mo dinala yung pera na within 1 day? Oo, dapat hindi ganoon. Kung ano lang yung tanong mo sa witness, yun lang dapat. Huwag nyo dagdagan. Huwag nyo sobrahan. Diba? Kunin nyo lang yung ebidensya. Anong nangyayari dito? Siguro, gusto talagang ipamuka sa taong bayan na si BP Sara ay dumurobo hanggat walang penal na desisyon ang korte na yan, yung mga senador na yan, lahat yan hearsay, lahat yan paninira, lahat yan kwento nyo lang, di ba? Compliant. Kesyo, kung ano-ano, paninira lang talaga ang ginagawa eh. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo, i-affirm o hindi. Eh, bakit yung inilalabas yan? Mhm. But with the buong araw na to na nagsalita at direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Mhm. Kailangan ipinal nyo muna sa kayo magdemanda. Yun nga eh. So meron ditong katanungan, lagi kasi nilang binabanggit itong joint circular. Ako ho ay lagi din nag-iisip, bakit kailangan pa bang isiniwalat dito pag-usapan kung hindi naman ho dapat at bawal pag-usapan? May katanungan dito. Ang confidential fund ay sadyang para sa aktibidad na maaring hindi sa publiko, kaya may confidentiality sa paggamit nito. Pero hindi ibig sabihin na pwedeng hindi ipakita sa COA ang mga dokumento o liquidation. Ang Joint Circular number 2015-01 mismo ay nagtatakda ng reporting at audit requirement. Si INS, eto na, Sinso, nagsumagot na ho ang OBP, hindi mo na kailangang questionin pa. Meron naman ho dito, di ba? Meron mga resibo na ipinakita. Ayaw lang ho talaga nilang tanggapin yung mga resibo. Since yung tinatanong nila, yung Christmas party ba, yung mga ganito ba, tree planting ba, ay nasasakop sa confidential ng OBP, hindi mo na para malaman yun. Di ba? Bakit yung ibang opisyal hindi nyo sisihin, hindi nyo halungkatin? Subukan nyo. Baka makakita nyo yung ghost name pa. Wala pang mga ganito.
Buti nga ito. Sumagot si BP Sara sa gusto nyo. Di ba? Ayon sa COA auditors, kailangan maipakita ang kanilang records para sa audit kung legal at allowable ang paggastos. Magmumura na si Aling Ledesma sa inyo. Hindi ba sapat sa inyo yung pagsagot? Kailangan nyo malaman yung confidentiality? Hindi na confidential yun. Hindi na papasok yung confidential yun. Kaya mag-isip-isip kayo. Lahat ito, kagustuhan nila para siraan. Di ba? Hanapan nyo ng confidential fund yung ibang mga politiko. Tingnan nyo kung may masasagot sila. Meron hong nag-comment sa atin noon. Habang nagla-live tayo. Yung confidential na yan, yung iba nga ho, talagang walang record. Buti si BP Sara may record. Ayaw nyo pa rin tanggapin. Oo, bakit? Itong tababi na to. Yung tababi na yan, confident ho sumagot. Bakit? Alam na. 'Di ba? Hindi mo lang sinabi na kampi ka sa kabila. Tababi! Tababi! Talay, Atty. Sal. Basis at all yung mga sinabi Wala. niya na that the possibility na nagkaroon ng misuse for personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final itong aming sinasabing misuse. Bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? May technicality din kasi sinabi din sa first earlier report, di ba? Na? Presenting dun summary po, ng report po na present kanina na nagkaroon sa disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Saan sila kumuha ng pera ng ano? Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. Ibig sabihin kayo nga may atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa inyo. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate sobra. Is it anomaly? Problema ng COA yan. Bakit nyo pinayagan? Diba? Yun lang ho yun eh. Baka lulusot kayo sa problema na yan. Kasi bakit nyo pinayagan? Nag-advance. Meron ho bang misuse na sinabi ang COA? Yan ang katanungan dito eh. Sabi dito sa August 11, 2026, sinabi na COA na witness may paggamit na confidential fund para sa Christmas activities, TODA meeting at tree planting na sinabi ng auditor na hindi kabilang sa pinapayagan ng confidential activities. Ang tanong dito, sinabi ho ba mismo na misuse? Wala. Lahat ho yan, hanggat hindi pumupukpok ang mga senatorial judge at wala hong matinong boto, hindi makakuha ng 16 na boto, lahat yan paninira dito sa Vice President natin. Kaya kung umabot tayo sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Kung meron ho kayo natutunan, maaari ho kayo magkomento. At kung meron ho kayo hindi nagustuhan, komento nyo para maganda pag-usapan natin yan sa mga susunod. Kaya meron ho bang kayong katanungan na gustong malaman, maaari din ho kayo magtanong. Andiyan po yung comment section at huwag niyong kalimutan ang aking paglalambing. Andiyan po yung join button, pumindot na kayo sa dulo ng ating video. Ito na nga. Pag-usapan natin yung pagbati ko sa inyo. Meron Ma'am Pasita, special mention ka lagi sa akin. Salamat sa iyo. Sana makarating nga ako dyan sa iyong bahay. Shoutout tayo Ma'am Pasita, Ma'am Amira Timberlane. Salamat po Sino pa? Si Ma'am Damanusan. Shoutout po sa inyo. Mama Malu, Survivor Mix Vlog, shoutout po. Si Mama Sir Noel Vargas, shoutout po sa iyo. Junet TV, Erlinda Dalaspa, shoutout po sa iyo. Ma'am Pasita again. Kay Ma'am Amara. Salamat po sa inyo. Frederick Tutor. Sedi, shoutout po sa iyo Juancho 14, shoutout po. Ruel, shoutout po sa iyo. Sagbot, shoutout po. Boy Montilo Espiritu, Arlene Belnosa, Maria Fe Cafort, shoutout po sa iyo. Nilo Sampaga,
at Jeff. Shout out po sa iyo. Arceli Cruz, Ma'am Senagal, Marcela Arcieto, Cesar Santos, shout out po sa inyo. Lisa Rose, Ma'am Winnie Cuadera, shout out po. Cesar Santos again, NBA agent, shout out po. Asurakay, Juliet Colonia Vlog, Josita Sanden, Jane Monster, at Amela Doser, shout out po sa iyo. Jeff Aguilar, Helen Dalanta, Tarcelo Mondido, Golden Voice, Tamaraw, shout out po sa iyo, ma'am. Natividad, Bolima, Domingo Gumabay, Ken Candado, shout out po sa iyo. Ma'am Remiter Teresa, shout out po sa iyo. Ken Presado, June Ranugal, shout out po. Marquad, shout out po sa iyo. Dora Siona Rescondo, Lakbay Atienza, Kami Vlog, Marisa Bangkod, shout out po. Ignacio Santador, Daniel Tonggol, Glenn Carpo, shout out po sa iyo. Alex Divi, Reynaldo Domingalit, Jennifer Pacheco, yun lagi si Ma'am Jennifer, oh. Oo. Si Alfred, shout out po sa iyo. Yun pa to. Carmen Bachinica, shout out po sa iyo. Ricky Sumage, shout out po sa inyo. Yan, kumabot kayo sa shout out segment. Sa Ray-Ban 20. Shout out po, ha. Kung umabot ka dyan, magandang morning, afternoon, and good evening sa inyong lahat. Bye-bye!